Kuha sa CCTV sa labas ng bahay ng isang negosyante sa Balagtas, Bulacan, ang dalawang lalaki na ito na papunta sa sasakyan. Bit-bit nila ang dalawang malalaking kahon na may laman umanong 30 milyong pisong cash. Maya-maya may lumabas pang 4 na lalaki. Ang isa may dalang malaking bag na ang laman naman ay mga cellphone at gadgets na kinuha umano mula sa dalawang bahay ng negosyante. Makikitang kumaripas papalis ng bahay ang sasakyan ng mga kawatan. Nagkataong nasa labas sa isang garbage truck driver ng barangay na tumulong sa pamilya ng negosyante. Tumayo kami para yung makatawag ng pansin sa mga dumadaan, kapitbahay. Sabi ko, tulungan natin kasi may nang-hold up. Sumubok din naman ang humabol sa mga sospek ang kapatid ng biktima. Sabi niya, hinold up kami sa bahay, habulin natin. Minutes pa lang ang nakakalipas. Okay, And then, wala na, hindi na nakita. Bumalik na yung mahabol. Paanong direksyon, sir? Pa-norte siya. Yung dalawang negosyante, kinatok ko sa kwarto eh. Puro 9mm? Oo. Ano ba nakuha? 30 million po. Na cash? Cash po yun. Tapos lahat ng mga bag ho na mga signet branded, mga professional ho talaga yung pumasok po eh. Parang militar, galing militar din ho eh. Sa inisyal na investigasyon, lumalabas na 7 ang loob ng mga sospek at nagpanggap umano ang mga ito na hihingi ng pinansyal na tulong sa negosyante. Ayon sa mga opisyal ng barangay dito sa Balagtas, Bulacan, ninakaw ng mga sospek na pulis ang 3 cellphone ng biktima. Pero kinalaunan ay tinapon daw ito sa may highway o sa NLEX malapit sa Balagtas exit para hindi sila matunton ng mga otoridad. Sa follow-up operation ng mga pulis, naaresto ang 3 sospek. Nadiskubring sila'y mga pulis na aktibo pa sa serbisyo. Isa ay may ranggong police major na nakatalaga sa Hagonoy, Bulacan. Isa naman ay may ranggong Police Senior Master Sergeant na nakatalaga sa Santa Maria, Bulacan. At ang isa ay Police Staff Sergeant na nakatalaga sa Bulacan PPO sa Malolos. Kinundena ni DILG Secretary Benher Abalos ang ginawang krimen ng mga pulis. I would, of course, tell Chief Mark Bill, na i-restrictive custody kagad ang mga tao ito. Kasi if they're at kasuhan kagad ito, i-restrictive custody na. That's tantamount to relief from duties. Matiwalang polis, tigilan nyo na yan. Sigurado makukulong na kayo. Sayang ang pinagpaguran nyo. Patuloy naman ang follow-up. Guys, pag-usapan natin ang sunod-sunod na kapalpakan ng mga kapulisan. Nakakaya, pero tara, pag-usapan natin. Una-una sa lahat, guys, dapat ipagpasalamat natin na hindi nila sinaktan o pinatay yung mga ninakawan nila. Sabihin na lang natin, yun na lang yung consolation dun sa kanilang ginawa. Very recent lang ang mga katarantaduhan na pinagagawa nila sa pagsiserve ng warrant of arrest kay Pastor Kibuloy kasama ng kanyang mga co-accused sa KOJC. Na ayon nga kay BBM, wala naman daw naganap na human rights violation when in fact, may ilang tao ang namatay during the serving ng warrant of arrest. So para sa kanya, walang concern na dapat pag-usapan natin pertaining sa human rights violation. Kunyari din guys, hindi natin napanood yung isang pagpe-pepper spray ng pulis doon sa, I think, member ng KOJC na namula yung dito niya. 'Di ba? Yon, hindi nila pinakasuhan yung pulis doon. 'Di ba? Hindi rin nila pinakasuhan yung pulis na naninigarilyo within the vicinity of Davao City, which is a violation of the city ordinance. At ngayon, ito, involved na naman po sa mga katarantaduhan, kalokohan ang mga kapulisan. Kasi feeling yata ng mga kapulisan ngayon, hindi ko naman po lalahatin yan, ha? Dahil meron tayong mga mahal sa buhay na member po ng PNP. Okay? So, feeling siguro ngayon ng mga kapulisan na they are very much free. They're back in the era of pre-PRRD administration. Ako, naawa ako sa PNP as an institution because during the time ni PRRD, they have tried their best to reform PNP. And so far, yung kumpiyansa, yung kumpiyansa, yung tiwala, at saka yung respeto ng mamamayan sa PNP, mas lalong tumaas sa panahon ni PRRD. Pero ngayon, panahon ni BBM, ano masasabi niyo sa mga kapulisan natin? Uulitin ko po, ang dungis ng ginagawa ng isa, nagre-reflect po yan sa isang institusyon. Each and every policeman
Pag gumawa po kayo ng isang kalokohan, pati yung mga kabaro ninyo na maayos, gumagawa ng trabahong maayos, nadudungisan. Marami po akong kaklaseng pulis, may mga kamag-anak, pinsan, tawag dito, lolo na pulis, no, mga retiradong pulis. Kaya nalulungkot ako na ito yung ginagawa ng mga kabaro nila. Imagine niyo, no, sobrang focus ang PNP sa paghuli kay Pastor Kibuloy. While on the other side, focus din ng ibang mga kapulisan natin na gumagawa ng kalokohan. Yan 30 million na yan, mauubos niyo yan. Trust me. Mauubos niyo yan. Pero, yung dungis na inabot ninyo, okay, yung dungis na binigay nyo sa PNP, hindi yan mawawala. Kahit anong mangyari. Stain na yan, trust me. Anyway, nakakalungkot lang. Nakakalungkot lang na kung paano inayos ni PRRD administration ng kapulisan, ang image ng kapulisan, yun din naman ang nangyayaring hindi maganda ngayon. So, sayang yung pinaghirapan ng PRRD administration na mapaayos ang image ng kapulisan, na maibalik yung trust and confidence ng public sa kanila. Then ngayon, ito yung nangyayari. Sana bawat aksyon na ginagawa ng mga kapulisan natin, naisip din nila, hindi lang yung mga kabaro nila, pero yung mga pamilya nila, na madudungisan din yung pagkatao dahil na rin sa sila ay associated sa taong gaya ninyo.